umaga. Magandang umaga ka. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIG 882. March 18, 2026. Good morning sa inyong lahat. Hindi pa naman ngayon yung taas ng pamasahe. Sa Thursday para Thursday magsisi. pa. Huwag kayo mag-alala. Bener, huwag kayo mag-alala. Bukas pa. Hanggang ba? Ewan ko lang kung may masasakyan kayo. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwig882am.com. I-download DWIG 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite. Ano pang meron? Yeah. TV Plus, GMA Affordabox. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Thursday daw ang increase ng pamasahe. Pag-increase ng pamasahe. Effective Thursday, piso. Sabi ng LTFRB, yun daw pong ordinaryong jeepney ay piso lamang ang increase no minimum fare. Piso. Opo. Mabigat na yan para sa 20 centavos bawat kilometro. So, 20 centavos. Kasi dati, bawat kilometro, 180 lang. Magiging 2 pesos na. So, kailangan magaling kayo sa math. Para makompute nyo yung bawat ay, nako! kilometro. Ano bang klaseng ating fare system? Hindi ko maintindihan. Actually, sobrang complicated. Simple lamang dapat yan eh. Ang modern jeepney raw, 2 piso ang itataas. Yung modern jeepney, electric vehicle yon. Hindi ko makita yung logic dito, pare. Bener, baka mapapaliwanag mo sa akin. Yung electric vehicle, 2 pesos ang increase. Yung digas, piso lang. Hindi gumagamit ba ng gas yung electric vehicle? Hindi, di ba? Bakit 2 pesos sila? Tapos yung gumagamit ng gas, piso lang. Yan ang mga logic. Yan ang manahin nyo. Hindi ba, pare? Pero yun na nga ang nirereklamo ng mga jeepney driver, operator. Sadyang napakababa daw nito, pare. Kumbaga, ano lang daw. Minimal na lang to sa epekto para sa lalo na sa mga driver. Pampalubag loob. Oo. Ganon. Sinasabi. Pero hindi lamang minimal yan. additional income. Sabi ng piston. Yung Grab po, meron din bagong fare. Magmamahal yan. 20 pesos ang base fare ang itinaas. Ang base fare dati po 45. Magiging 65. Ang laki ng increase nito. Oo. Yan malaki yan. Swerte naman yung mga Grab na yun. Laki ng increase. 45 magiging 65 eh. So 40% increase. Yung sa jeep po, Sa jeep, 8% yun. 8%. Oo. Ang increase ng jeep. Ang mga Grab, yan ay from 45 magiging 65. 20 pesos. Ilang percent ba yung 20 pesos ng 45? Yan po yung mga AUB naman, 20 pesos din ang itataas. Sarap ng buhay nito. Okay. Meron silang kategory talaga sa mga sasakyan na ganito. No? Okay. So, halimbawa po, ang sabi po ng LTFRB, 8% lang daw ang itataas. Halimbawa, napaka... Sandali, kahit dito sa TNVS, yung Grab, depende rin kung anong klaseng sasakyan, ha? Ano? Kung AUV ka, kung SUV ka, o hatchback. Pag sedan,
20 pesos. Oo. Pag AUB, Sobra 20 pesos din. Oo. Pareho, pare. Hindi. Ang, Sa AUB. Premium, 20 pesos din. Ang AUB will rise to 75 from 55. From 55. O, Ayun. 20 pesos din. Yung isa from 45 to 65. Yung sedan. 20 pesos din. Oo. Yung Yun premium- yung actual na halaga na tinaas. Pero mas mahal talaga. Premium from 145 Ang pesos premium, to 165. 165. Premium yan. Okay? Parang- Ewan ko, may parang nakakasakay pa ba Parang na? hirap na maglalabas, padre. Ako naman, meron akong bisikleta. Inisip ko magbisikleta, pero alam mo, pag nagkakaedad ka Ito, na, hindi masakit sa pinaliwanag. katawan, Hindi oo. pinaliwanag. Ito, Baka hindi. ma-aksidente ka sa kalye. Kung anong logic nitong 20 pesos na to, wala naman sinabi. Sa bus, sa bus. Yung mga Sa bus. ito ang mas importante, yung bus. 2 piso po ang itataas. Teka Magmula muna, Metro Manila ba yan o provincial buses? for Metro Manila. Metro Manila, okay. City ordinary buses. Oo. Tapos ang bawat kilometro, ang 2 piso po yung minimum from 13 to 15. Oo. Okay? So yung bawat kilometro doon ay tataas ng 24 centimos. Tama ba 'yon? From 225 to 249. Ngayon, may iba pang kategorya. 24, 45. Marami ka i-memorize, Vener. Oo nga. Ako sasakay ka. Pwede ka mag-code Ng public transport dito. Napakagulo. Napakagulo ng ating fare system. Iba-ibang klase. Bawat ngayon naman, sa air-conditioned buses, may iba pa yan. Iba yung okay. modern jeepney, kakaiba yung Iba pa ordinary Iba pa jeepney. rin tinitingnan ko. Sa Airbnb, iba Iba yung sa TNBS. TNBS. Iba yung Airbnb tinutulugan. iba yung sedan, iba yung AUB, iba pa yung premium. Eto. Sa bus naman, ordinary, ewan ko siguro kung, dati kasi sa amin, nung sa lugar namin, yung boundary ng jeep, magkakaiba yan. Depende sa dami ng kabayo sa hood. Yan. Baka itong LTFRB, ganyan na rin ang gagawin. Kabayo sa hood. Depende sa dami ng kabayo na nakalagay nasa doon hood. sa... Ang air-conditioned buses daw, sa Metro Manila, 3 pesos ang increase. Mula 15 pesos, 18 pesos na. Ayan. Bawat kilometro, pagkatapos nun, 33 centavos naman ang increase. Iba-iba to, pare. Ha? From 265 Iba-iba. to 298. Kailangan siguro, computerized na to. Bawat sasakyan, meron ng computer. Provincial buses, iba pa yan, Vener. Bakit naman may Iba pa yan. Bakit may computer? I mean, Sa dami ng variation Sa dami ng variation ng baka LTFRB mismo, tanungin mo yung mga taga-LTFRB. Magkano increase ng ganito? Baka hindi nila alam. hindi nila alam. Kailangan meron silang Aha. matrix ang tawag dyan. Ang provincial buses, piso po ang increase daw. First 5 kilometers. Ngayon, yung mga susunod na mga kilometro, magkakaiba rin yun. Depende raw sa kung anong klaseng bus. Wow! Galing. Ganun talaga, bro. Ang sarap! Mas malakas sa gasolina naka-aircon. Ang sarap! Yan ang masarap. Okay? Ang ordinary bus, 30 centavos bawat kilometro. After the first 5 kilometers. Yung air-conditioned bus, iba yun. Ngayon, sa air-conditioned bus, merong deluxe at super deluxe. Ayan, magkaiba din yan. Di ba? Dami nating... may deluxe at super deluxe. Pagdating may sa... luxury at then pinakamataas airport taxi. Ano yung airport taxi? Ba, iba pa yun? Iba pa yun, sorry. Sarap! Yung ordinary taxi, Tsaka meron. teka muna, sa taxi,
500 meters ang binibilang, hindi kilometro. Putya, natatakot ako sumakay sa taxi. 40 pesos increase. Plug down. Magmula sa 75, magiging 115. First 500 meters. Eh, kaya mo nang lakarin yun naman. Okay, 500 meters, lakarin nyo na yun. Lakad ka na lang. Oo. Hindi ba? Kasi isipin mo ano na yun, no? Ay, yung succeeding 100 every 300 meters. 75 tapos Ah? 115. 300 meters, hindi po magbabago yung succeeding rates ng taxi. Aha. Dapat. Pag nalubak, baka magbago. Eh, yan po yung airport. Ngayon, wala pa pong rate increase o wala pang desisyon o hindi natin alam kung magkakaroon ng desisyon. Kulang-kulang yung announcement eh. Yun ang sinasabi natin. Mukhang hindi talaga silang handa-handa rito. Mabilisan yan, pare. Ha? Nagmabilisan yan. Nag-meeting sila. Mabilisan? Although, sabi nila, ang tagal daw nilang pinag-isipan to. Umikot daw ng umikot sa within LTFRB yung Really? memo. Oo. Ito, wala pa yung taxi. Wala pa. So, ibig sabihin, umiikot. Pwede ka bang sumakay ng taxi, Winer? Wala pa increase yan. Pero siyempre, kakausapin ka ng driver, boss. Dagdagan nyo na lang. Wala, hirap medyo, kami. sir naman. Tingnan. Kung ikaw naman, may puso ka. puso ka. Mag-increase ka. Yung UB Express, wala pa po increase yan. Ang dami na pong gumagamit yan. Okay. Ito Marami pa, talaga. ang pinakamalala, ang motorcycle taxi. Tsaka na lang kayo, Brad. Taka na muna kayo. Medyo... Ang dami niyan, ha? Kargan nyo na muna yan. Kasi Suck po, it up. kayo, mga nagmamaneho ng taxi, ng UB Express, ng motorcycle taxi, ay under review pa kayo. Yan. Okay? Okay? Alam mo, hindi ko alam kung napapaghandaan tong mga ganito o nadala ng pressure o ano. Kung ano mga decision to. Next week na raw kayo, mga nagmamaneho ng taxi, UV, motorcycle taxi, next week na kayo. Okay? Kumbaga, magtiis-tiis pa kayo ng gutom. Yung mga pamilya nyo, pagtiisin nyo pa hanggang next week. Iilan na lang naman yan. Ngayon, kung kailan next week, hindi pa natin alam. Basta next week. Pagkatapos na next week, baka susunod na week. Dahil ito pong petition na to na ina-action na ng LTFRB was 3 years ago. Precisely, bro. Pwede ko bang ulitin Kaya yun? nagtatanong 3 ako, years ago. ang gusto kong tanong, paano yung kompetasyon? Paano nila ginagawa? Kulang-kulang pa nga 3 years na Ito sila ba, nagdidesisyon. Gaya ba ng DOE, meron to itong historical whatever. Ang laki na naman. nakapako. Ang laki naman. Kasi 3 years, kumpara mo sa Ang laki naman ng tiwala mo. Meron historical. dapat naman pare buhay ng taong ginagawa mo dyan. anong pakialam at ko saka sa ng buhay? mga nanakay. Anong oo. pakialam ko sa buhay nila? Okay? Eto, ang nakakatawa rito, nagyayabang pa ang LTFRB. Press briefing po ito. Oo. Ito raw po ay itong desisyon na to ay genuine concern Ayan. ng national government for 2023 yung petition. Nagdesisyon kayo 3 years after. Genuine concern daw po yan ng national government diyan sa mga nagmamaneho. Diyan sa mga naghahanap buhay. At the same time, kailangan proteksyonan ang commuting public. At timely daw ang kanilang... Timely. 3 years. timely ang aming desisyon. Yan ang sabi po ng pinuno ng LTFRB. It is timely. Kasi daw po, serious challenge ang nangyayari sa Middle East. Brad, 2023 pa yan. Petition 2023. 3 taon. Okay. Meron pa po ito. Meron pa siya sinasabi, pare, na yan daw pong mga fare increase na ginawa nila ay resulta daw po yan ng mga konsultasyon. Data analysis. Yan. Thorough deliberation. Malalim yung data analysis. Data analysis. Para kayo nag-spin lang ng ruleta yata ito eh.
Meron daw po, kinonsulto pa daw po nila yung DepDep. Useless yun. Wala namang input yung Para lalo ko na wala ng kumpiyansa, kinonsulta mo DepDep. DepDep meron ka ba naririnig sa DepDep ngayong panahon na to? Kung anong gagawin natin or what? Para bang pag sinabi mo, oy, kinonsulta ko. Kumaga, masama pakiramdam mo. Kinonsulta ko mismo si Ted Herbosa ng DOH. Baka sakaling bumilib ako. Di ba? Si Ted, health secretary yan eh. Yun ang kinonsulta mo mismo sa condition mo. Ito, ang kinonsulta mo, mas banu pa sa'yo. Ano ba yun? Meron ka ba narinig ngayon sa DepDep na mga magagandang sinasabi? Ayan papangangalanda ka ng LTFRB. Talong-talo tayo rito. Talo tayo sa announcement. Sinabi naman pala ni Nino? Mendoza. Na? Ano At the moment, these are provisional adjustments. Ayaw! Ang galing! Once they obtain the fair matrices, bakit provisional yan? This will become effectively become permanent. Bakit provisional yan kung matinding data analysis ang ginamit? Baka daw yung fuel prices bumaba eh. Hindi. Yan ang kanya, yan ang sabi ni Mendoza. Matinding data analysis. Magbabagong review pa sila kapag bumaba sa below 75 pesos per liter ang Anong alin? ang gasolina, ang fuel. So, know what I'm saying? They're fluid. Inaano nila. Kaya daw sila nahihirapan, napaka-erratic ng galawan ng ng langis. 2023, hindi naman erratic ka. Bakit mo lang ang desisyon? It's either approve or reject. Ganyan po. Hindi pwedeng nakabitin. So, 2023, 2026, paano yun? Hindi ba? Walang aksyon. Okay. Tapos under review pa yung iba. Siyempre po, nagprotesta ngayon yung mga jeepney. Mga jeepney ang nagpo-protesta po dito sa sinasabi. Wala kayong kaluluwa. Ngayon, sabi ni LTFRB, sila mismo nagsabi, ang ito daw approved increases na to based on petitions filed in 2023. Ang ginamit nilang basihan, fuel price na 75 to 80. Magkano na ba presyo ngayon? 90 plus. Mag-100 na. At open naman daw siya. Ano ibig sabihin ng open? Pare. Say open daw siya. Flexible siya pare. Kung open to discussions for further rate increases. Ayan. Bukas naman. Open naman kami. Provisional nga ito eh. 2023, open kayo sa discussion ngayon 2026. Di magkakaroon ng desisyon sa 2029. Ganun ba ibig sabihin? Parang pero open naman sila. Magaling ka, pare. Pwede kang regulator. Kinumpute mo yung historical 2023, 2026. So yung ngayon, kapag open kayo sa discussion, 2029. sa 2029 na yung desisyon. Hindi ba? Magtiis-tiis lang kayo. Pero bakit ka open to discussion kung sigurado ka dito sa mga increases sa bagong figures na nilagay mo? Akala ko bang intense data analysis, intensified? Ano ba? Elevated. Ano pa ba mga pwede nating heightened data analysis ang ginamit dito? Kung talagang sigurado ka doon sa rate increase na sinasabi nyo, ang sasabihin mo, bakit pa kayo nanghihingi? Okay na nga yan. According to our data, okay na yan. Pero sasabihin mo, magdidiplomasya ka, we're open to discussions. Wala po ibig sabihin yon. In other words, consuelo de bobo. Para dyan sa mga driver. Ha? Open to discussions naman kami. Sinasabi ni... I thank you, boss. Consuelo de bobo yan. Sinasabi ni Chairman Bigor ay... ano? Mendoza. Sinong... Mahirap tong gawain nilang ito eh. Ha? Kasi binabalansin nila yung financial sustainability
Wow, ng bibigat. mga public transport operators Wow! at ng abilidad ng mga mananakay magbayad. Ayan. Yan. Ang hirap daw na trabaho yan, pare. Mahirap? Mahirap yan. Kaya ba, Kaya dinribble matindi ang mo. konsultasyon. From 2023 to 2026, dinribble mo. Dinribble mo. Ngayon, Kaya strike na strike. Aha. yun lang ang problema doon. Ha? Ano problema? That's Di the lesson problema there yun. somewhere. Kapag hindi mo in-address ang isang problema ngayon sa kasalukuyan, it will bite you in the Ngayon ass po, down the sa road. Thursday daw Ganun lang magsisimula yan, eh. yan. Pero ganito, kailangan meron po kayo schedule na fare increase na nakapaskel. Kung hindi kayo pwedeng maningil ng high increase. Nakapaskil saan? Sa kotse, Sa sasakyan. sa sasakyan. Yung- At yan ay kukunan nyo sa LTFRB. Kayo mga driver, Hindi mo pwedeng i-print. mag-absent kayo ng one time Hindi mo para pwedeng- makakuha kayo sa LTFRB nyo. Hindi mo pwedeng i-print na lang sa bahay yan na ano. Putya naman. Ganun lang. Kundaya, baka kasi kailangan daw, meron siya lang schedule. Ikaw naman, Kaputya, pupunta ka pa sa LTFRB sa hindi, araw na yun. hindi ko alam kung mag-a-absent ka pa. basta Diyan meron, sa East Avenue, pupunta ka pa. meron silang babala na yan daw po ay pwede lang na meron kayong fare guide. Fare matrices, kung tawagin niya ni ano? Anong pangalan? Bigor pala. Bro, am I missing sa pasensya ka? Kailangan daw po, meron din silang deadline hanggang June para makuha yan. At hindi kayo pwede maningil kung wala kayong fare guide. Yung matrices. Matrix, ang plural pala niya, matrices, ano? Matrices. So, marami silang matrices na mahirap ang trabaho talaga. Ang hirap. Complicate. Hindi isa lang yan. Tapos magpiprint ka ng Complicated nga yung pamasahe. Kailangan nga yung mga mananakay para alam nyo kung fair yung sinisingil sa inyo ng driver. At saka yung driver mismo, mukhang dapat may master's degree. Hindi lang yun. Para malaman ng mga computation ng fare increase. Malaki yung bag ko, kasya yung fare matrices sa bag ko. Bawat kilometro, kaya mo ba sukatin yung kilometro, pare? Di ba may app na yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kasi Wala pa 25 ang kanilang basis per kilometer. Bababa na ako. Pero bawat kilometro ang increase Alam mo ba Sa kung... taxi yan. Kung sumakay ako dito, pang 1 kilometro, doon, alam mo ba yon? Ewan ko. Pero yun ang basis ng ating I would think pamasahe. may app na yan, parang... Ganong kagulo. Parang yung odometer ng sasakyan, di ba? Na nabibilang yan. Mas magulo pa to kaysa sa taxation natin. Oo nga, Ang sinasabi, yung tax natin, napakagulo. Kailangan mo ng tax lawyer. Napakahirap. Kailangan mo Dito, kailangan mo na... matrix lawyer dito. Kailangan mo Matrix na- lawyer. Baka CPA. Kukumpitin. Sa ganito ka. Hindi biro yung 30 centimos, 35, ano. Hindi, bawat kilometro ang... kaya Mahal pa doon sa iba. magkakaroon ng debate sa loob ng jeep. Puta. May mga kilala akong Mama, wala pa 1 kilometro yung bababa ako. Wala pa isa. Hindi, 1 kilometro na po yan. Tapos Sabi. yung may estudyante, Paano mo nalaman? hawak, galing sa kakumpi sa telepono. Sir, May Manong, GPS. hindi pa, wala pang... Wala pa 1 kilometro? 1 kilometro, Manong. Hindi mo pwede i-simplify yan, pare. Sa Madi po, isang genius nga na Pilipino, stand up. Mag-volunteer na kayo sa LTFRB at i-simplify na ito. Well, Hindi mo pwedeng ganon. the simplification is digitalization sana. Alam mo na nasa Korea ako, yung card, pag tinap mo, computed na yun, pagbawas sa'yo kung saan ka bababa. Ganon. Pagpasok mo at pagbaba mo, Digital. digital ang galing. In another 100 years siguro, makaka-adjust na yung LTFRB. Nanghihina ako dito sa balitang binabasa. Hindi ko nga maintindihan. Binabasa ko to. Pinipilit Hihina ko ako. intindihin. Kung ako'y mananakay, Oo kung magkakaroon ba ako ng assurance na tama yung bayad ko, ganyan lamang po ang hinihingi Tama. ng mga mananakay natin. Alam nyo naman, sinabi ko na nga, mahigit 70% ng commuters, yung pong lumalabas ng bahay, estudyante ka man, empleyado ka man, naglalakwatsa ka man, mamasyal ka sa mall, mahigit 70% po niya gumagamit ng public transportation. Yan po yung kailangan na i-address
ng LTFRB, hirap na nga sumakay ang ating mga commuters. Sa totoo lang, ang hirap sumakay dito. Kailangan mo pa ngayon may PhD para maintindihan mo yung fare structure natin. Naaawa Teka, ko. pag sumakay ako ng motor, ganito ang aking pera. Pag sumakay ako ng jeep, teka, depende kung modern jeep. Ito. Ikarga nyo na sa cellphone Sumakay ka nyo ba yan. ng modern jeep? Ikarga nyo na sa cellphone yung fare. Matrices, pare. Matrices. Matrices, ha? Hindi lang matrix siya. Matrices. Marami. Marami. Maano. Ano? Sino may sabi? Ewan ko kung, Sabi na ni kung Chairman sinasadya Nico na Mendoza. nila talaga maging confusing ang fare structure para magkagulo na By the tayo. way, sa fare Ganun ba? matrices na yun, kukumpute mo, nakasakay ka kung John at bigla. Teka, Manong, wala pa tayong 1 kilometer. Di ba yung gano'n? Kailangan kumputin mo. Bababa na ako, bababa na ako pag ganyan. bawat piso ngayon, mahalaga sa I-simplify nyo na. Aba- Ito, pag ganito, pang. Ganun ba Ito. gusto mo? Oo. Hindi. Di mawawalan ng trabaho yung LTF. Yun na nga, yun Maski na si, chair, si Puro Bigor. analysis yan. Pag yan pinasakay mo ngayon, dahil dati sinabi nila, gusto nila malaman kung paano ang pagsisikap ng ating mga kababayan. Pasakayin mo sa ngayon, galing sa Tapos pa-compute mo, magkano Remanville. pamasahe Tapos niya. tingnan natin kung paano. Pa-compute ka. Sige yan. nga. Hindi, nag-public consultation doon sila. Hindi. Tsaka- Intensified data analysis Intensified ginamit data dito. analysis, oh. 3 years ginawa yan. Super na kayo. Ano? Alam mo, yung analysis paralysis yan. 8:31 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Nahihirap. Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Sa lahat ng mga mananakay. Oh, Good morning. kaya kailangan magdala po kayo ng calculator, computer. Mahirap eh. Magpag-aralan nyo ng gusto yung mga matrices. 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 Yan. Teka, bago tayo mag-matrices, babatiin. Ano matrices? Babatiin din ako. At sino? Kasi ito lang, Baka Kasi ito matrix, matindi, pare. Ito matindi matrona. to, kasi ano, taon to bibilangin, hindi 2023 na fair matrix. Happy anniversary, 53rd anniversary kay Wow. Uncle June at Auntie Baby Gese. Ito yung mga 53 husband years. and wife architecto. Ito gumawa ng bahay namin eh. 53 years na silang kasal. 53 years. Uncle June. Pareho kayo, Uncle June, at Uncle saka June. Mrs. Oh, Bese. Kailangan Bese. meron kayo medalya. Yes. medalya, pare. Uncle Yan, June at 53 saka si Auntie Baby. Auntie Baby. Oh, happy anniversary. Happy anniversary sa inyo. Happy anniversary. At happy birthday, Oh, pare. happy birthday, pare. Happy birthday kay Congressman Joboy Aquino. Uy, Joboy, Uy. from Butuan. butuan. Uy, maganda dyan. Joboy. Joboy, baka naman, Ano ba? Baka naman masarap ang Masarap ang ano dyan. seafood dyan. Seafood dyan sa Butuan. Baka lang naman. Baka. Hindi tayo sigurado. Hindi. Hindi Baka- ka mukha ng LTFRB. Siguro sila. Deep data analysis Yes! ang ginamit. Yes! Super. Isipin mo, they came out with... Pero provisional daw yan kasi hindi sila Provisional. sigurado kung saan pupunta Baka daw ang oil price. Baka bumaba sa Akala ko ba 75. nag-analysis na kayo? ang Ang dami po nagsasabi, US Energy Information Administration. Prices could decline to around $70. Yes. Pero yung may iba pa po, mga bangko, ang sinasabi nila, sharp drop to 60 kasi ang situation po ng oil ngayon ay oversupply sa mundo. Naglabas eh. Kaya lang nagloloko yan dahil sa takot. Oo. May element, hindi po law of supply and demand ang Hindi, nangyayari wala. dito. Merong speculative At na saka... nangyayari. Kaya ang taas, napaka-sharp. Tapos biglang baba. From 70, nag-100. Tapos bigla nag-correct, nag-90. Nahimasmasan ba? Ang sinasabi ng Energy Information Administration, 70. Papunta sa 70 talaga. Sinasabi naman ng ibang bangko, baka 60 pa nga eh. Kasi pati, yung Straits of Hormuz na pinagsasabihan nila na choke, Yun lang ang choke point. Hindi totoo na choke lahat yun. Kasi lumalabas din yung mga iba
not Meron na raw carrying nakalusot. not carrying US and Israel flags. Yung mga iba lusot. Oh. Ayun. Anong sinasabi niyo So na marami chok-chok? speculation. Ay, hindi Super, pare, super ang speculation. Eh saka, ngayon, paano natin at gustong-gusto yan ni Narino Abad. Yung speculation ba? yeah, Oo, minamanage nila. ang speculation. Ang ating speculation. Hindi, sabi nga niya, mahigit 100 ang ano eh. Ang oil eh. Kaya siguro papalo din na 100 ang price ng isipin mo diesel yan, dito. ang tindi na speculation na yun. Speculation. Para Government, hindi ha? speculation yun, deep analysis yun. At saka yun, coming from the government. Bureau of Oil Management. Sila mismo ang nagano. Hindi nga raw alam ni Sharon Sharon. Garin. Kung legal yung ginagawa niya, ina-announce niya yung mga... ba't mo siya ina-announce? Ngayon, Kailangan niya pa raw ng legal opinion. Well, Isipin mo yan, energy secretary, hindi niya alam ang Nag-e-expectations. ginagawa niya. Management of expectations. management of Ngayon, ilipat mo lahat yung hindi nila alam ang ginagawa nila. Sa lahat ng mga departamento, ayan ang inaasahan. Hindi, pero alam Ito. ni DOFC Chief hindi. Decgo ang alam ginagawa Anong niya. ginagawa niya? Bumili siya ng 2 million barrels of fuel ngayon. Pare. Oh. Paring, really? At what Dalawa. price? Ay, hindi niya sinasabi. Hindi niya sinabi at what price. Ano sinabi niya? Baka kumomisyon naman. 2 million barrels 2 of million barrels of oil from the global market. ang kanyang... Naka-purchase siya. Spot market? Which adds additional 10 What days. do you mean he can purchase siya? Is he an oil supplier? The DOF is not an oil supplier. What is he doing? PNOC. Ha? Hindi. PNOC? Dapat ang bumili? PNOC, Philippine National ay in-announce Oil ni Decco. Exploration Corporation. Si Decco nag-announce. At what price? Wala. Wala Eh, sinabi. wala. Ayan. But Ikaw na. 200,000 barrels yan. Gusto mo ba malaman mo kung anong price? 200,000 barrels consumption natin. Oh. Ito ang sitwasyon niya. Si Decco at saka dapat silang dalawa magsama. Nino? Kasi parehong may analysis eh. Oo. Siya at saka si Bigor. Yan. Super Deep ang analysis. niya. Oh, Deep data. analysis yan. Deep data analysis. Okay. You are now Naghahanap kayo ng somebody to Meron go ba to the tayong forefront. expert sa oil? Meron. Sa DOE, dapat alam nila yan kung saan papunta ang price. Si- Meron ba? Si Rino David. Nagsasalita. Ano? Not DOE. Spokesman yun. Spokesman yun. Spokesman. Sino expert na? Hindi po panahon nung kamukha nung PNOC. Ito hindi Ang ko... movement ng oil prices. Alam na nila yan. Halos na kuha nila yan. At saka hindi lang yun. Ngayon, meron ba tayo noon? At saka hindi lang yun, paring Conrad. Even before any movement happens, meron na silang Naka-anticipate na. mayroon na silang agreements with people. Mayroon niyang private sector na nag-ano, Shell, Caltex, etc. at that time, and Petron. And then, the PNOC itself as government, they have government-to-government arrangements. Pero as recent as GMA, ginawa na rin nila yan. Kasi noon, meron silang mga matitinding analysis tungkol sa movement ng, halimbawa, rice, yung oil. All the basics, all the Hindi, basics. ito kakapa si Bigor eh. At sila ano? Ano, Decco, meron? din Asaan? silang analysis, sabi nila. Asan? Di ko narinig ko. Sasabi nila sa kanilang press release Na meron. Oo. Ba't di ba din nila pakita? Hindi, baka hindi nyo maintindihan. Kaya, galing. Very basic. Galing. Alam naman nila kung ano yung 5 very basic na kailangan na maayos, na mabuti ang flow at lahat. Unang-una nga, energy. That's everything. Di ba? Meron geothermal, etc. Meron silang matrix dyan eh. Ay, talaga matrix ang ano But tapos, Word of the day. meron sa food, rice, etc. Meron din yon, di ba? Meron din sila pagdating sa infra. Meron sila. Alam nila yan. Pag ito na gumalaw, ito yan. Semento, kung ano-ano. Meron yun. Alam nila yun. Dati Matrices. matrices ito. Madami. Super, Marami. super ito. Transportation, alam din nila. Nasaan yun? Ba't ngayon lang kayo naglalabas? Eto, masyado namang to ng Malacanang. Super? Super naman na ano na to, binandera ng gusto. Ang presidente para po mismo ang namimigay ng 5,000 cash relief assistance, CRA.
sa tricycle. Tricycle. 139,000 tricycle drivers. Ganon? Yes. Ah, Umpisa pa lang po ito, papunta na sa probinsya yan. puro Ngayon, tricycle muna. yung mga kababayan natin na wala pa kayong tricycle, Bumili na kayo. kasi may assistance. Para kayo makakuha. Alam mo ba? Ayan ang hindi ko maintindihan. Ano ba? Ano ba sinyalis nito? Priority Ano ba yan? mode of transportation natin ay tricycle? Tricycle. Yes. We are Yun a ba? tricycle nation. Ha? Yung ba ang ating yung kumbaga yan yung pambato. Yes, of course. Yan yung Alex Ihala natin. Yes. Kumbaga. Yes. Tricycle. Buong mundo. Mm. Gusto nyo makakita ng magandang, modern, efficient transportation system, Go to punta the kayo sa Pilipinas. Philippines. Tricycle ang makikita nyo. The Yan. best. The best. Eh, bakit yun ang binandera pa? Mali naman yung Malacanang press dito. At saka, ito pa. At least 30,000 daw po no tricycle drivers sa Metro Manila on the first day. Oo. Magkakaroon. 5,000 pesos in cash din. Eleksyon na ba? Bakit kailangan to? Ito ang sitwasyon. We are, tayo bumabandera tayo dyan sa, ano yan hindi mo alam kung, ano yan, yung tricycle na mausok o tricycle na hindi mausok yan. Ba may distinguish? Meron. Pag mausok ka, 5,000. Pag hindi ka mausok, kailangan mas mababa. Wala ka usok eh. Oh. Hindi ka nag-aaksaya ng fuel. Di ba dapat ini-encourage mo nga yung Mayroon nga gano'n na meron nga dati na programa tayo, Ini-encourage nangutang mo nga tayo, hindi i-trike. Nangutang tayo, $30 million yan. Nung panahon ni President Noy. Noy. Alam mo kung nasan yung mga e-trike na yon? Oo. Nasaan? Ngayon, nasa Bodega. bodega. O, Hindi, junkyard. Junkyard. Mayroong ngang Spanish company na gustong ayusin yon. Tapos sila na magmamanage ng e-trike na yan para magkaroon ng workout with the tricycle operator. Ayan. Asa na ngayon? Hindi nga nagagalaw. Hindi nga nagagalaw yun eh. Ang matindi rito, may kasama pa ang presidente. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Transportation Secretary Giovanni Lopez. Yan. Para mamigay daw po ng 5,000. Kasama yung mga yan. Wala bang gagawin doon sa opisina? Ang dami-dami atang problema ng transportation. Hindi, tsaka si Mayor Isko Moreno. Ayan. tsaka si San Juan. Ayan. Total, kumita na to sa basura eh. Okay na yan. San Juan City Mayor. Ito, malaki katawan nito. Baka kailangan ng presidente. Bodyguard eh. Bodyguard. Ang matindi, ano pa yan eh. Lantad sa TV. Yung 4 na yan. Yes. No. Para bang kailangan ng presidente talaga ng Ako yung masaya na ako. Ito. Hindi gaya ng Paranaque ito, may magsasayo pa sa yung mayor. Wala. Alam, congressman pala, hindi mayor. masyado, identified na raw po ng gobyerno, sabi naman eh. alam mo, at sa tingin ko lang, masyado naman ninyong inaano si presidente. Pinapahirapan. Hindi, ginagawang props. Kaya nga. Doon ako naiinis Doon eh. ako nawawalang ng Ibig sabihin, walang ginagawa yung tao. Oo. At hihingan nyo pa ng ganyan mga Gimmick na. mga PR stunts. Executive time ang pinag-uusapan natin dito. Yes. Executive time. You are giving the president that kind of Doon ako nalulungkot eh. Mabuti pa to si ES, Ralph Recto. Identified na raw ng gobyerno, 996,352 hanggang doon sa 2. Yes. Akalain mo na-identify? Ganyan pala tayo kagaling. AI. Bakit hindi natin magamit yung ganyan sinasabi galing? mong analysis, ano yan? 396,000. 352, hindi 51 ha. Hindi 53. Eksakto, 352 drivers in Metro Manila. Including, eto pare including, ilan ang tricycle drivers?
135,196. Hindi po 195, hindi 197, 196. Eksakto. Yan daw po, identified, tatanggap ng ayuda. Magkano? 5,000 na. 5,000. Pare-pareho sila, tricycle at saka jeep? Hindi yung jeep, yung public transport, hindi pa sigurado yon. Dapat $80 ang price ng oil. Pero hindi pa sigurado yun eh. May trigger yun eh. Mag-tricycle na kayong lahat. Kasi ang tricycle, walang fare increase eh. Wala. Pero ganito po yan. Mas Alam mo mataas- yan, ang mas driver, ang taxi, ang tricycle, transactional. Ibig sabihin, Mas matindi nga ang singil may nila eh. mag-uusap kayo. Boss, magkano dun sa ganito? Solo lang. Kung solo ka lang, ibang rate. Special. Special. na yun. Hindi, ito. Mas matindi nga ang singil ng tricycle kaysa mga jeep. Ayun na Totoo nga lang. Totoo. Sa totoo lang. Transactional po yan. Ihatid ka hanggang Ihatid sa ka lang. pinto mo naman. Hindi kasi. lang yun. Baka Hindi. naman hanggang kwarto. Maski na ihatid ka hanggang kwart. Ito, loob ng BF. BF, galing ka doon sa President's Avenue, papunta sa Sukat. Yung main road. Mas mataas ang singil noon kaysa yung jeep. Transactional yan. Oh. Jeep na Sukat papuntang Baclaran. Aha. Mas mataas yun. Ba't mo binibigyan ng ganyan na, ayuda, na assistance, yung ganun na workout? You don't even have any kind of matrix para sa tricycle. May tanong lang ako, saan kaya nakuha ni Secretary Recto yung number ng drivers hanggang 92? 352 hanggang 396,352. Hindi. Meron Hanggang- listahan yan. Ha? May listahan. Talaga? Yes. Ito ang mga And that covers everybody? ito yung mga tricycle drivers. Hindi pa kompleto yung mga listahan nga daw. Kaya hanggang 52 pa lang. Initial pa lang. 352. Mayroon yan. Ang tricycle kasi, ang nagbibigay ng ano dyan, ay yung mga local governments. local government. Ng franchise. Parang ruta. Tapos, itong mga jeep, siyempre LTFRB yan. PUB, yung mga ganong klase. Pati yung mga malalaki at lahat. Deluxe at lahat. LTFRB. Kaya sila nagbigay ng kay Secretary Recto. Sabi po ni Recto, iba pang initiative, kasama daw yung labas. Yeah. Galing ah. Magkakaroon daw ng libreng sakay. Yan ang solusyon natin ha. Alam niya yan, sumasakay ng bus yan. 621 Tricycle Drivers and Operators Association. Members, nakatanggap daw ng 5,000 fuel subsidy. Sa San Juan City, 621. Ang galing, ano? Ang asosasyon... Bilang na ninyo bilang, dyan. hanggang kahuli-huli. Siyempre, nandun si Zamora eh. Ganun ba yun? Kaya bilang na bilang yan. Sa iba-ibang lugar daw po, Marikina, doon sa Marikina, estimate lang 5,000 tricycle drivers. Mahina ito, Marikina. Hindi na bilang hanggang sa kahuli-hulihan tao. Dapat Mahina. 5,542. Maanchodoro, mahina ka. Mm. Estimate 5,000 tricycle drivers. Saan? Sa Marikina? Marikina eh. Kita mo yung San Juan, 621, bilang na bilang, hanggang... 620 association yan. Hindi, humabol. Hindi, members. Members. Ang alin? Ng association. Pag hindi ka member ng association, wala ka. Saan? Sa San Juan? San Juan. May one pa. 621. Mayor, Humabol yun. Humabol. yan lang yun nandoon sa neighborhood mo. Sa totoo lang. Hindi, members to ng mga asosasyon. Ah, Pag hindi ka member, wala ka eh. Hindi patay, ka pwede. patay ka na. Patay ka. Sa Marikina, 5,000 lang ang estimate nito. Mahina itong si Maan Teodoro. Hindi niya nabilang hanggang sa kahuli-huli ang tao. Okay? Ngayon, mukhang papasa na po yung emergency powers ng presidente tungkol dito sa excise tax on petroleum. May nagsasabi premature. Ibang klase premature to, Wenera. Hindi yung premature Hindi na yung panganak. naiisip nyo. Kayo naman, premature daw. Kasi,
hindi pa naman established ang trend ng oil price. Mm. Sa ngayon po, puro mga fear and speculation, hindi talaga reflected yung tunay na level ng price ng oil. Ngayon, kung dyan mo ibabase ang mga decision mo, talagang premature sasabihin. Okay? So, 17 unanimous. Third and final reading na to, di ba? May kaakibat yan, biofuels. Bakit? I wanted to find out, sana ma-explain din yan. Ano ang impact nung, wala kang biofuel requirement in your gasoline? Ayun. Iba yon. Iba yun. Pero nadulas si Deggo eh. Isinubo raw nila ito sa presidente. Etong excise tax, itong certify as priority, as urgent. Sinubo daw nila eh. Ngayon nakikita nilang mali. Hindi, tsaka ngayon hindi nila alam. Mali-mali advice na kukuha ng presidente natin eh. Ngayon hindi nga nila alam ngayon, parang Kung Conrad, saan? parang kung saan nila kukunin yung Pangpuno. takip dyan, Sa pamtakip dyan. 136 Sa billion. 136 billion. Mangutang. Problema ba yan? Mangungutang. Sa bagay, ano yan eh, sanay sa pangungutang yan. Yan nga ang policy in-announce eh. Ano daw, local funds. Local fund. Oh, pati ngayon ng House, ganyan na rin sinasabi. Ito, ang sagot. Ang inuutangan mo, sarili mo. Parang ganun eh. Hindi kasi, ang mga pinag-uutangan nila, if you're talking about local. Land Bank. The banko, kasi nag-aaway nga tungkol sa government, government Bonds. instruments, bonds at lahat. Pagkatapos, government yun ang magbabayad, government ulit. Siyempre, tapos utangin ulit ng government. Paikot-ikot. Paikot-ikot yan. Inuutangan mo, sarili mo. Hindi naman naglalabas yung mga yan eh. Hindi, parang niloloko mo sarili mo. Ganun. Di ba? Hindi, ganito nga, paring Conrad. Ikaw, galing kayo dyan, kayong dalawa, sa business, Ito, magkano ang nilalabas ng gobyerno na utangin for the year, for example, let us say, Nakaprograma yan. nakaprograma yan, 500 billion pesos worth of instruments, New debts. new debts. Kasi iba po yung rollover. Rollover eh. New debts ito. Kung rollover, trilyonan po ang Oh. dyan, ang transaction dyan. Okay. Kaya 500 tuwa mga bangko eh. Gustong-gusto nila yan. Oo. Gustong-gusto nila yan. Wala na akong gagawin. I'll just buy government instruments. Ayos na ako. Naka-Amerikana na ako. Ayos na. Di ba? Yung ba, maglalabas ba? Sabi, ang kawawa dyan, yung mga depositors na wala namang participation dyan. Aha. At yung mga naglo-loan sa kanila na 12% immediately, pati yung mga interest a lot. Yung mga private sector, maliliit na mangungutang sa mga bangko na yan. Sila may tama. Siyempre sila may tama doon. Well, ito po ang susunod dito. Mas kahit gusto natin o hindi natin gusto, etong nangyayari ito, may epekto to sa presyo ng bilihin. Ng bilihin. Punta tayo dyan. Doon wala pa tayong naririnig. Nandito meron pa lang na. tayo sa pamasahe. Meron na. Anong meron? Sa DTI. DTI, meron na. DTI. Meron mamaya. Hindi, yung mga Ano yung narinig presyo mo? ay hindi mag-i-increase. Hindi Really? Yes, Miniting na nila. Paano niya nalaman yun? Yung mga 21 manufacturers sa Nag-usap Pilipinas. sila. Bakit yung 21 ba yun ang binibilan lang natin? Ay, hindi ba? Hindi, pero 21 lang eh. Ah? 21. Major. 21? And right there and then, blanket, Yes. hindi tayo mag-i-increase. major. 21 ha? They assured me. Ilang libong manufacturer sa Pilipinas? Marami pa ba sa 21 Ilang yun? libong importers? Ito yung mga major. Marami pa pala sa 21 yun. Ito yung mga major. Kung saan nakipag-meeting ka sa 21 manufacturers kala mo kung sino ka Ito na yung mga major manufacturers. Anong Ito, major? Major, yan, 21 na ito. They assured me. They assured me. Yes. that Ano-anong mga that minamanufacture they will niyan? not, Anong may ano? increase their prices. Ano nga? They are Sabihin not mo. going to increase their prices. Teka, in Baka the next ano 30 days minamanufacture lang niya? yata And it Baka is, naman candy. no, it's good for 30 days. Ang candy. Ito. Well, itong manufacturer. Yung manufacturer. Sino nga yung mga yun? Nandyan Basic? Mga basic. Baka toilet Basic paper. goods, basic goods, basic Toilet paper yung walang yang. Hindi. Mga Hindi? ano yan. basic. Yan yung mga, yan yung mga ramen, yung mga maliliit. Ramen.
Baka naman, Ayun, karma instant nyo pa. noodles, coffee, Yan, oh. canned meat, Instant noodles. soap, Yan. kandila, Oh, bread, Wow! Very sardines, ayan. Sardines. Buti na Instant marami akong noodles, binili Brad. sardinas. Sarap Bigas. Ay, may mga tatakpak kung Oh. sino yun, mga yan. No? Sino? Unipack, 55, Ligo, yan. Yan, mga sardinas yan. Ibig mo sabihin, Dati magaling puti. si Roque. Yes. Yan ba ibig mo sabihin? Iyan mga hinahanap natin. Somebody will Initiative. step forward. Yes, step forward and yan. take charge of the Nag-initiative. situation. Nag-initiative. Galing. Talaga? Hmm. Bakit po umaangal yung mga kababayan Ay, hindi natin? pala sir? 30 days for the time being. At 9:01 ng 9:02 na Akala ko Karambola, Aliw Channel 23 at Time DWIC 882. Yan! Bago nag-aalala raw ang tourism sector dahil tinanggal si Secretary Frasco. Alala sila. Vacuum of leadership. Ayan. Talaga? Huwag ko kayo mag-alala because she is in a Tutulong pa rin daw siya sa tourism maski na Secretary Prasco has been given a very transformative position. position. Ano yung transformative? Sustainable and resilient communities. Tutulong pa rin daw sa tourism. Yes, Oh. that is the reason why Kaya huwag kayo mag-alala. Walang vacuum dyan. wala sasama siya. Hanip yung ano ni spin ah. Ganda ba yung spin na yun? Ay, siya, Tingin mo. pare, oo. Ha? Tutulong Natuwa siya. ka? Vacuum of leadership. Nag-aalala ang mga... Sino nagsabi nun? Yung mga sa tourism meron report. Hindi, pakulo. Pakulo. Pero yung quote Unidentified, ni Presidente nung sa Cebu was not medyo Matindi. nadulas siya. Nahuhuli na tayo. Nahuhuli na tayo. Hindi nadulas yun. Sinabi na niya. Oo. Hindi, kaya nga yan yung counter eh. Oo, Yan yung na- counter. May balita po. Akala kasi magtutuloy-tuloy itong pagbagsak ng piso. Mm. Kahapon, biglang nag-recover. Nag-recover, yes. Ang dahilan po ay nakita na may mga nakakalusot naman ng mga oil tankers doon sa Strait of Hormuz. Ayan. Kasi nga, yung oil na yan, hindi po supply and demand dyan Oo. that's driving At this it. point. It is fear. There is nothing to fear but fear Ayan. itself. Okay. Sabi ni Roosevelt. Nag-rebound ng oil, ang peso. Hmm. Okay? Sabi ng mga bankero, knee-jerk. Yun nangyari nung biglang tumaas. Sabi ng DOE, pare ito, Department of Energy, nagsasalita, wala naman daw oil crisis. Nakita mo? Nakita mo na? Mm. Bakit nung isang araw parang taranta kayo At sa- mag-announce ng price increases? At saka bakit kayo nagbibigyan ngayon ng mga subsidy? Wala pala eh. The Philippines is not facing an oil crisis. Adequate daw po ang ating supplies. When we say crisis, it means there is no supply. Wow. Yan ang ibig sabihin. Hindi po yung price. Hindi yung price. Tama, hindi yung price. Wow. What kind? Wow, galing. Para bang yung sinabi, may pagkain naman eh. Oo. Pero mahal lang. Mahal nga lang. Mahal nga lang. Meron naman eh. So, hindi po ba crisis yan na nagtaasan na ng hanggang 100 piso daw ang taas ng fuel? Hmm. Nagtaas na ng pamasahe? Hindi Ngayon kaya- ang sinasabi, inflation watch? Hindi yan. Hindi kaya yung crisis? Hindi. Baka kailangan po mag-convene nga ng economic team ang presidente. Dahil kinakabahan na po ang negosyo. Ano yung sabi mo, parin Joel? Nagsalita yung mga... business community. Ayan. Sinong business community? Ilang leaders ng business community? Tatlo Mga lang major sila eh. leaders. Paano yun? Si SM, saan na ba? Si SM. Sa SM, si Tessie Cosensi, Ayala. Ayala, si Jaime Augusto Sabel, at si MVP, si Manny Pangilinan. Ano yan? Enterprise story? Nabasa ko yan sa lahat ng dyaryo eh. Nagpo-press release silang tatlo? Oo.
Hindi, umattend sila yata nitong event na ano. So pare-pareho silang na-interview ng lahat ng dyaryo? Ano yan? Parang affidavit ng mga marino. Isa lang. Wholesale na. Wholesale. Sa tingin ko ganito sabi ni isa. Ganyan din po tingin ko. Lahat na sila ganon. Yan po ang nangyari sa amin. Agree. Saan ba to na-interview kaya? Yung tatlo. Investment PH Conference Oo, na may Philippine conference, Stock oo. Exchange. Ayun. So silang tatlo, lahat na interview ng lahat ng dyaryo. Magaling. Halos sabay-sabay. Ah, And they said the same things. Hindi, So may, they are co- adjusting yung kanilang mga plano. Yan. at Ano, may mga hope I hope. Ganun. cautiously optimistic. Yan. Aha. Anong gagawin nila? They're going to go ahead and work it out. Well, With si Make Ayala, their businesses more efficient. Yes. Ayan. ang lower their margins. si Tessie Cosensi, yung SM Investments. SM Group yan. Yan po ang pinakamataas na market capitalization sa Pilipinas. Yung grupo na yan. Kumbaga, yung market cap nila, kaya sila lagi nasa top na reaches. Kasi ang binabasihan po niya mga listahan na yan ay yung nakalistang sa stock exchange. stock exchange. Yes. Now, in terms of assets, ang pinakamalaki dito sa atin ay Ayala Group. Ayala. Bakit? Kasi po land holdings yan. Ang land holdings, yung valuation yan, Oh, hindi pa naman kumikita pero may value yung lupa. Hindi pa na-realize yung value noon. Kumbaga, magiging income o revenue yan o sales or profit pag binenta mo. Hindi mo naman binebenta mataas yung assets mo. In other words, hindi po pinakikinabangan ng economy yung assets na yun. Lupa pa lang siya. nakatiwangwang in other Okay? words. Okay ba yung gano'n? Yung SM naman, market-based. Malaki ba ang contribution sa economy? May production and everything. Di po, market lang yun Consumption yan, basically. Yung pinakamatindi pong conglomerate dito sa atin, accounting for 6% Of the total. of the total economy ay San San Miguel, Miguel. Group. Yes. Yan po yung sinasabing brick and mortar. Yan yung nagkikreate ng trabaho. Yung stock investment, hindi po nagkikreate ng trabaho. yan. Papel yun, papel. Yung idle asset na lupa, hindi po nagkikreate ng trabaho yan. Ang nagkikreate ng trabaho, yan mga infrastructure, Yan. manufacturing, poultry, Yan. piggery, yan. Mga logistics. 6% ng GDP. Therefore, ang size po ng kumpanya ay binabase palagi sa sales. Dahil yung sales na yun nagkaroon ng aksyon sa economy. Oo. Ibig sabihin, In other words, umikot. yan, umikot. Umikot! Okay. Well, ang sinasabi lang nitong grupuhan na ito na na-interview na sabay-sabay kahapon is that definitely nare-realize nila babagal lang ang growth at even profit growth lalo na yung Wow. kanila. Do we need them to mag-a-adjust say sila. that? Well, dahil nakakaangla nga daw ekonomiya sa kanila, tingin nila. Ayan. Okay, good. At ready sila sa shocks na abutin. But sana nga, they need to do a little bit more. Ano daw? Ito, sabi ni Denny, wag naman daw ganun ang ating statements tungkol We dyan. are Kasi they have also banks and they are lending Yan. to as many millions No, they're not. of our... They're lending to others to ano. Walang basagan ng trend. Walang basagan ng trend. Sabi ni Denny. Denny. BDO at saka BPI Oo. Boss naman Big boss naman. They're lending Saan? Kanino? To themselves. Ang alam ko malaking utang si Dennis Uy. O Dena. Nagkakabakbakan na nga daw Assets na yan. Ha? Titirahin na nila yung mga assets Kakabakbakan. na. Mga ganun ang mga pautang yan. Pautang. Uy ng Bakit hindi kinausap Phoenix, yung... ano? Ang dapat kinausap dito in interview, yung mga malalapit. Aboitiz Group. Yan. Yan. Mega World. Yan. Yan. Malalapit, di ba? Sino ba yung Mega World? Kevin Tan. Kevin Tan. Pumunta sa Cebu yun. Ha? Dekgo. The finance secretary himself. Robinson Galleria. Robinsons.
Oh. Actually, Robinsons is also a conglomerate. At that, dapat kinausap din yung mga malalaking importers. Mita. Yan, mga ganun. Okay. Because these are the people who are really moving the economy. Ngayon, nakikipag-usap daw ang gobyerno with China on fertilizer supply. Sa akin, gusto ko yun. Kasi fertilizer, kailangan natin yan with or without war. With or without the Middle East problem po, kailangan natin talaga ng sure na policy or measure or program, whatever, for fertilizer. So nakikipag-usap daw ang gobyerno sa China. O, kita mo na. Kailangan pala natin. Ito ang masasabi ko tungkol dyan. Let us talk about the fertilizer, etc. and everything. There are a number of fertilizer producers locally, at the same time traders. Why don't you just convene them and work out something with them? Do not go to China, kayo, dahil hindi naman talaga kayo interesado sa fertilizer. Interesado kayo na mag-import ng finished products. Sa totoo lang. Kayong mga nasa gobyerno dyan sa agriculture. Kausapin nyo na yung mga nagdadala dito kasi mayroon dyan, China, Malaysia, iba-iba eh. Yung mga, mayroon nga liquid fertilizer, may mga ganun eh. Mayroon din local fertilizer producers, alam niyo yan. Why don't you help them? Work it out. Si Chu Laurel daw nakikipag-usap sa ambassador ng China. Kailangan daw pataasin ang inventaryo. Ano, kikita sila rito? Sinong magdadala sa inyo dyan? Who is your favorite fertilizer importer? Because that's going to be imported. Are you working that out with the government? Kailangan ba may agency? paborito, parin John? Of course. Sinabi na nga sa kanila Hindi ba dati. pwedeng democratize Kilala nyo naman yung mga yan eh. Kilala nyo naman yung mga yan eh. Ibigay nyo na kasi bidding pa kayo. Failed bidding eh. Wala naman eh. Para mahalaga yung move ni Chu Laurel na yan. At least may ginagawa siya tungkol sa fertilizer. Kasi wala naman siyang ginagawang iba eh. Hindi, nag-import Meron. yan, bro. Ha? Importer. Ng isda? Oo. Isda, pare, mga sea bream. Yan, mga ganun. Ano na nangyari sa Kompleto yan. farm to market road kaya? He mentioned that as Yeah. well. Ano sabi? It's about, Hindi, he mentioned niya na paano eh. Kasi Naayos. meron na ilo-launch. Ita-transform daw yung port of sa Albay, yung port, isang port doon into an agricultural logistics hub. Kailan yon? Ano yung Ay, plano? matatagalan. Pero, Ano matatagalan? may 500 million expansion project yan para din sa mga magsasaka at mangingisda. Saan daw? Saan? Port of Panta. Alam mo kung lahat ng plano ng Port of Department of Pantao. Agriculture Sa Albay, doon ilo-launch. Ngayon pero sinabi niya, magseset kami aside ng funds dyan para sa construction ng farm-to-market roads para ma-access yung port. sa plano nga. So 2027 pa. Akala ko ba nagbibidding na dapat sila ngayon? Meron So, siyang hindi nga budget. plano yan. Plano nga, 2027 eh. 2027. Port Plano. of Pantao. Ayan. Alam mo kung lahat ng plano ng Whole of Department of government. Agriculture, kalahati lang. One-fourth One-fourth na lang. One-fourth na lang. Ay lipad na ang ating farm Agriculture, of production. course. Kung one-fourth lang ng mga One-fourth lang. plano Ayan, niya, nangyari. Agriculture Logistics Hub. Ayan, yung mga bagsakan. Galing Galing ng plano. 2027, 2020. Ano? Ano yung plano ba yan talaga or illusion? Magkaiba yun eh. May visioning to ang tawag. Visioning. yan. Visioning, Brad. Kasi may comment ako narinig eh. Ang ating policy making delusional. Sa visional, delusional. Delusional. Pare, you are fear-mongering. Oh, Magagalit fear-mongering yan. Magagalit si... Kahapon lang yung kausap natin eh. Sabi, hindi naman nila alam ang ginagawa nila eh. Para bang nung panahon ni Kristo, yung kinrucify siya, hindi nila alam ang ginagawa nila. Pasensya na. Pasensya na. So ganito rin yung policy natin, yung making. Kaya sakit ng ulo nito si BBM. Hindi mo nakita nangangayayat. Oo. They do not know what they're doing. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. Dahil sa Isipin mo statement niyan na isinubo lang nila yung excess tax. Hindi, statement ba yun? From a... it's too early daw. Too early.
Okay? Galing too early. Yung to recommend to the President the emergency- excise tax. Okay, excise tax. Alam We are niyo still pala in yun eh. control. Ano yung kasi kulang kayo sa analysis. Ang sinasabi po, sa abroad, yung mga bangko na himasmasan na, ay ngayon sinasabi, hindi ganun ka magwawala. Kasi yung initial reaction ng market nagwawala. ay ganon. Ngayon na himasmasan na. Tayo, yung initial reaction, kinagat na ng Department of Energy. Ngayon, nagsasalita rin sila. Relax lang kayo. Hindi pala ganito. Ayan. Nagkatarantahan na. Bago, galing nyo. Okay. Ito naman, fertilizer. Si King of the Road. Meron pa palang plano sa Albay. May plano sa Albay. Logistic. Ganda yan. Wag mo nga rin yan, ha? Agricultural Logistics Hub yan. Vlad. Bigat. Kinamatayan na ni paring Rene Pabintuan yan. Logistics hub na yan eh. Kinamatayan na. Kinamatayan na bro eh. Sabi niya, they don't even know what to do. Anong logistics nila pinag-aralan yan. Sinasabi lang nila. Sabi ni paring Rene. Ngayon, ito real po itong news na to. Magtataas daw ng pamasahe sa eroplano. Ayan. Yung Kasi pumayag na ang CAB. CAB ba yan? CAB. Tama. Yung fuel surcharges to level 8. Doble po yan. Dati, level 4 lang. So, sa Abril, ay magiging level 8. Tingnan nyo na, dahil sa firme yung giring ninyo, yan na. Bababa naman yung jet fuel eh. Kasi daw, kailangan ma-reduce yung lag between the actual fuel costs at kung kailan mag-a-apply yung fuel surcharge. Sir, yung jet fuel na yan, binili yan bago pa nagkaroon ng fear-mongering. Kaya anong lag? What lag are you talking about? Tumataas daw ang jet fuel price. 15-day cycle. So, yung taas po, applicable April 1 to April 15. So, kung hindi nyo naman kailangan bumiyahe, iwasan nyo po muna yung mga petsa na yan. Hayaan mo yung mga aeroplano na yan, ililipad ng walang mga pasahero. Tignan natin. Halimbawa, yung Bacolod, yung Cebu to Tagbilaran na Flight. 252 per passenger. Magiging 800. Malaki-laki, pare. Lapit lang yan. Malaki-laki. Malaki-laki to. Medyo matindi to. Medyo matindi to, fuel. Yung international, mas matindi to. Mas super yun. Taiwan, Hong Kong, Vietnam, halimbawa, magaling ng 830, magiging 1,150. May solusyon ako dyan. Ano yan? Tatanggalin natin yung travel tax. Teka, nasaan na ba tayo nun? Yung travel tax sa Problema, para yung solusyon nyo, puro kaltas ng kaltas sa revenue ng gobyerno. Hindi ko maintindihan yan, pare. Ang dapat nga mangyari, tumaas na tuan sa revenue ng gobyerno. Para meron kayong dahil para mabawasan din yung pangungutang. Hindi sustainable po na puro utang ang gobyerno. Pataas na ng pataas ang ating debt utang. servicing. Debt servicing. Kaya hindi ko malama kung bakit sikat na sikat yung mga measures na tinatanggal yung mga taxes. Kung ang problema po na hindi nagagamit ng husto yung tax, hindi ang solusyon, tanggalin yung tax. Ang solusyon dyan, ayusin yung paggamit. Hindi ba ganon? Ang logical solution. Dapat lang. Hindi ko alam eh. Meron akong tanong by the way, pinag-uusapan natin kanina yung fare increases, yung matrices sa passenger definitely yung logistics industry natin is taking a hit, yung transport, everything. Sure. Paano rate increases naman dyan? How is that going to be addressed? Hindi, wala namang Kasi dyan. yan, epekto sa atin. Hindi, sa pagdadala ng goods eh. Walang control prices dyan eh. Bahala kayo mag-negotiate. Transactional, para tricycle. Yung tricycle, wala pong walang nakasadyang. Walang matrix doon sa tricycle.
Matrix ka na naman. Matrix. Yung logistics, wala rin matrix. Ting maririnig ko yung Matrix, ginaganahan ako eh. Matrices. Mas gusto mo ba? Matrix, Matrices. mas marami yun. Hindi, sa atin for an archipelagic country na shipping, flight, paano kayang... Wala yun. Wala solusyon. Ano yan? That's Huwag ka mag-alala, pag-aaralan ng DOTR. Alam mo yung DOTR? Wala pa sila, hindi pa sila nagpe-press. Deep analysis. Deep Ah, analysis. deep analysis po dyan. Oh. And import dependent pa tayo. wala tayong ano dyan. There's no regulation Ah. for the logistics. Kasi yan, nag-surcharges na, nag-ano po. So, Pero, bakit pinuunahan ng cab kaya? Yung surcharge. Hindi, sumasali sila dyan sa ano. Fear. Sila pa taga-announce ang Oh, sarap cycle, eh. oh. It's a fear cycle. It's a fear cycle. Ah. Hoy! fear Huwag kayong labas ng labas. May Ito nagsabi nga, mag-declare na raw ng state State of... of meron pang emergency. ganon. Meron ganon. Sabi ng ano? Sabi ng Pero palasyo. sino nagsasabi naman nun? May mga... Udyok-udyok. Ayaw nga ni yung President Claire, sinabi niya. Hoy, fear-mongering ka. Sabi ng presidente, yung sinasabing i-repeal na yung oil deregulation. Oh. Sabi ni kasi, Senate President, eto na, isa pa to extreme yun. I-take over na raw ng government ang Yung oil mga industry. oil companies at ano tayo. Yan ba, salita ng Senate President yan? Ang kailangan po, i-review yung oil deregulation. Ang tignan, yung mga flaws. At alam natin, meron. At yun ang kailangan ngayon magbago. Halimbawa, historical figure, balikan natin, reasonable ba yung ginagamit nilang mean of plots, Singapore? Reflected ba yan ng tunay na price ng oil? Gumawa kayo ng matrix. At doon, pag ginawa nila yung kanilang pricing, talaga bang nakikita yung mean of plots? Hindi, meron ba kayang ganyan data ang DOE? They should have that. Yan po kailangan makatulong yun, yung historical. Eto nga it's as if parang namimetas tayo ng sa hangin eh. Yung $80 na yan, nabasihan Oo. ng excise tax. Kung tatanggalin o hindi tatanggalin, yung $80. Saan ang galing yung $80 na yan? At saka May historical ba na naglumabas ng $80 ang... ito na nga. Kaya nga, before and after. Yan ang Aha. Before the regulation, ito yun. After the regulation, ito. Kasi ganito rin. Kaya importante yung sinasabi nila na figure na yan na $80 because that is also the basis for our power increases. If you are getting it from renewable, kailangan ikumpara mo yan doon sa Oil ang price. base natin yung oil price eh. bakit ganon? Parang ganun ha. By the way, Kailangan ka mas mababa yung solar eh. that's precisely what Asan ang relief natin? Solar, mas mataas pa nga. that's precisely what I'm trying to say. Yan ERC ba? What their matrix Matrices. Matrices. is kasi iba-iba yung ating fuel merong Pero diyan mo pa rin ibabase presyo ng nakabase renewable. sila sa oil. Nakabase sila sa oil. I'm sure So ngayon, tumaas ang oil. one of these days they will Tataas there din will yan. be a request. Di ang There will galing. be a petition for increase in Ito pa, isa. Ang NFA naman, gusto rin daw ng emergency powers. Kita mo na. Lahat na lang gusto. ayusin nyo na lang yung rice tarification law. Yan. Pero hindi, kailangan daw, para daw po kawawa naman ng mga kababayan natin, kailangan ni Larry Lacson ng emergency powers. Direkta sila makakabit Larry, sa The last time consumers. we heard At mapa-fast track ang procurement. Really? Larry, the last time we heard from you, you were advocating the rice tarification new review. Bakit hanggang ngayon NFA ka pa lang? Ayusin nyo na yung rice tarification as law. Kailangan na emergency powers pa rin, Jonat. Para makagawa sila ng matrices. Dahil 31 na umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882.
Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Special Joint Price and Supply Monitoring sa Maynila. Pinangunahan ni PBBM. Report mula ka Patrol 13, Gilbert Perdes. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sinagawang Special Joint Price and Supply Monitoring ng DTI at Department of Agriculture sa lungsod ng Maynila. Isinagawa ito kasabay ng pinaigting ng pagbabantay ng gobyerno sa presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa naturang monitoring na ginawa sa Agora Market sa lungsod ng Maynila, tiniyak ng Pangulo na nanatiling abot kaya ang presyo at sapat na supply ng pagkain at iba pang essential goods para sa publiko. Nakasama naman ng Pangulo sa nasabing aktibidad ang iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sinuri din sa nabanggit na event ang aktual na presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay, prutas, karne, isda at mga dilata. Kasama na rito yung mga sukal at mantika na inihabing sa itinakdang suggested retail price. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, pag-iimbestiga sa umano'y flood control projects hinati sa 5 batch. Ang detalye sa report ni Patrol 24, June Samson. Kuyang June. Kuyang Daryl, kinumpirma ng Department of Justice na hinati na sa 5 batch ang mga kasong iniimbestigahan kaugnay sa sinasabing anomalya sa flood control projects. Ito anya ay para masuri ng mas maayos sa mga ebidensya at matukoy ang pananagutan ng bawat respondent. Sinabi ni DOJ spokesperson Atty. Polo Martinez na may ilan ng kaso ang naisampa sa Sandigan Bayan habang ang iba naman ay naisampa sa Regional Trial Court. Tiniyak naman ni Martinez na patuloy ang pagsusuri sa iba pang mga reklamo upang matukoy kung may sapat na basihan para sa pagsasampa ng mga karagdagang kaso sa korte. Patrol 24, June Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Clark International Airport handang-handa na para sa Holy Week. Detalye mula kay John Riz Calata. Handang-handa na ang Clark International Airport sa posibleng pagdagsa ng mga pasahero sa darating na Holy Week. Bagamat ayon sa Lipad Corporation, consortium na responsable sa kaayusan ng Clark International Airport, bago pa ang Holy Week ay inaasahan na nilang darami ang bilang ng mga biyaherong gagamit ng naturang paliparan. Sinabi ni Lipad Head of Corporate Communications Terry Flores na ito ay dahil matatapos na ang paglilipat ng turboprop flights sa naturang airport. Hindi lang yan sa Holy Week, no? Kasi katulad ng mga nabalita na ng mga nakakaraang linggo, makukumpleto na yung pag-transfer ng mga turboprop flights. So katulad yan, yung sa mga island destinations natin, ina-anticipate natin na dadami rin yung mga pasahero na papunta doon. Hindi lang mga kapwa Pilipino, kundi pati mga turista. Sa ngayon kasi ay pumapalo tayo ng mga 8,000 to 10,000 passengers a day. So we're hoping that ma-extend pa yun. Tinukoy rin ni Flores ang kanilang mga paghahanda para sa darating na Holy Week. Well, the usual, katulad ng mga iba pang airports dito sa Pilipinas, handa-handa naman tayo sa long holiday. Magkakaroon tayo ng malasakit desk bilang pagsunod sa pagbutos ng Department of Transportation. So, yung mga pasahero natin na kailangan ng tulong o may mga tanong, yung mga inquiries, pwede silang lumapit din sa help desk. Nandyan yung ating mga kapulisan, nandyan yung security, nandyan yung information desk natin. Ako si John Riz Galata, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Donald Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod. Yan! Tataas na pamasahe! Aeroplan. Galing naman ang reaction natin. No? Bakit gano'n? Sa ibang bayan, medyo naihimas-masan na sila. Oo. Tungkol sa nangyayari dito sa Strait of Hormuz. Yung knee-jerk kasi, parang knee-jerk din yung policy natin eh. Hindi ba gano'n? Sabi po, eto, tungkol doon sa flood control. Si Yusek, ano ba yung first name ni Bernardo? Roberto. Oo.
state witness na yan eh. Oo. Tama ba yun? State witness siya. Yes, he's So, wala na siyang kaso. meron. Nagsalita po sa Sandigan Bayan. Ang sinabi niya po, si Saldico raw, binalatuhan siya ng 130 million. Balato. Dahil doon sa anomalous project sa Mindoro, ang laki naman noon, balato. 290 million lang yung kwan eh. Baka ghost, 130 sa'yo, 240 sa akin. O 260, 160. Hindi, bilyonan yan. Ano lang yan, by phase. By phase. By phase. Nasa Witness Protection Program po na po ito si Bernardo ng DOJ. So, dun sa hearing, 130 diyan sa million. Sandigan Bayan, ang sinabi niya, nakakuha siya ng ganong kalaking halaga, paano yung mga iba pa, parin Jonat? Kung ganong kalaki sa kanya, magkano yung mga Iba. direktor? Meron yung yun. mga ganon. Aha. Ano to? Wala nang standing si Saldico sa Sandigan no? Wala na. Oo. Nag-rule ang Supreme Court di ba? Supreme Court ba yun? Hindi na sila hindi na siya pwede. Sabi pa rin po ni Enjoy. Bernardo, 10 million a year ang tinatanggap niya galing kay Pakanan. Sino yun? Yun yung director ng 4B. 40 million naman Ito a yung para year sa nauwan galing ng kay project. Alcantara. Mhm. At tapos noong 2025, 20 million. Sarap pala maging music, Oo, ano? Ha? Malakihan yan, malakihan. Token of gratitude lang daw yung galing kay Ko. Hindi pa yun yung ano? Yung tunay. Magkano Kumbaga, kaya yung tunay? Tip. Tip? Galing mag-tip ah. 130 million. Galing. Tapos si Chabit daw, sisipot sa ano? Oh. Ano yung hindi ko makuha yung significance? Hindi, pumunta si Manong sa office ni Senator Lacson. Tapos? And he said he would like to testify on the flood control projects. He has some information Regarding the flood control projects. So, matutuloy pa ba yung hearing? Well, sabi ni Senator Lacson, I will give him the opportunity to Pero itong mga 18 Marines na ito na hangga't hindi sila magkakaroon ng individual affidavits, wala yan. Backpassing daw si Remulla. Passing the buck. Bakit siya backpassing? Kasi dapat siya mag-imbestiga, ba't binigay sa NBI? Sabi ng ombudsman, do not waste our time. Kasi wala naman kayo magpunta kayo doon para ma-determine muna kung ano kayo. Ano yung sinasabi nyo? Ba't kami kaagad? Talaga si Remulla, sabi ng mga Marino? Mga Marino? nagsasabi na nga, buti nga nagmamalasakit na yung mga Marino Opo. Yung mga Marines Appreciated. Hindi pa So, kung pinapansin. separate affidavits yan, mas credible. Individual affidavits. oo. Kasi Ganun ang legal. ganun ang legal. Hindi naman pwedeng Kopong-kopong kayo? wholesale. Wholesale? Oo, Mayroon bang ayun ganun? Kumbaga sa trabaho, hindi pwedeng pakyawan dito. Ano yan, pakyaw? Pinakyaw kayo, ganun? Pagkatapos, ang matindi rito pare, yung mga retired generals daw, ang nagsasalita tungkol sa coup d'etat. Kumbaga, parang hinihinga sila ng ebidensya na meron nga bang coup. Kasi nagsasabi may coup. Sabi ni Gibo, yung mga retired generals na yan, nagkakalat ng coup d'etat, gusto lang mag-destabilize. Ba't hindi kayo, kung talagang retired general at may malasakit kayo, mag-submit kayo ng proof na meron nga ang coup plot. Ngayon, kung sali-salita lang yung sinasabi nyo, nakakagulo lang kayo. Yan po ang sabi ni Gibo. The Defense Secretary. Dahil as far as they're concerned, wala silang nakikitang nagmo-monitor sila
At wala sila nakikitang ganyang usap-usapan daw. So, saan nangyayari yung usap-usapan? Sa utak ng mga ex-generals? Ganun ba? Baka naman sobrang tanda na nito mga to. Meron ng Delusional. dementia or what. So, ang hirap niya kasi po, kumakalat sa social media at sinasabi, mga retired generals daw ang nagsasabi. Napaka-broad niyang retired general sa anong class, anong edad. Mayroon daw third force. Kasi mga kilala kong retired generals, nagtatrabaho pa rin. Oo nga. Ang mga kilala ko retired, Racket pa rin, ika nga. kilala ko retired generals, hindi pakikinggan yung mga ganito Yung mga ganyan. kalokohan. Yung mga ganyan. They don't even care. They don't, sabi niya, wala grabe yan. po yan para makarating ka sa pagiging general. Matindi ang prinsipyo. Oo. Yung Hindi mga tao ganyan, na yan. yung mga nagkakalat ng kung ano-ano. Bakit mga ilang kilala kong retired general, lalo pinagaganda yung laro nila sa golf eh. Walang panahon mag-ano. Pinata Coup ang d'etat handicap, mi. pinabababa. By the third force. Ayan. Yan po daw yung sino yung third force kaya? Through civilian military junta. At ang mga plano raw, assassination, bombing. Yan. Uy. Ano ito? Gusto talaga manggulo? Ano pa nga? Aha. Nakakadagdag to sa... Meron kayang natatakot pag ganito? Business, walang investments. Ganyan po ang... kung meron kayong gustong pabagsakin na gobyerno, ang uunahin nyo yung economy. Oo. Yan ang mangyayari pag tumigil ang investments, Wala nang tumaas ang mga papasok. presyo, lahat. Yan ang... mauuna po yan kaysa dun sa armed struggle. Ngayon, By the way, Hindi, baka alam mo sila, na sa- baka sila yung nagsasuggest tungkol dyan sa mga matrices. Baka sila may hawak yan. matrices. Pa yung fear. Ito, baka sila. Kasama dun sa workout. Natatanga-tanga naman yung mga cabinet natin. Tinatanggap. pinutulan. Tanggap na tanggap. Oo. Baka kasama si Baka Abad doon. kasama eh. Baka eh. Kung papakinggan Siya yung natin, unang-unang nanakot eh. kung papakinggan natin yung kausap natin kahapon, baka ganun eh. Na walang alam. Oo, baka ganun. Kasama sila dyan sa ganyan ng mga workout. Saka alam mo, bihasa sa social media itong mga to, mas magagaling sa atin to eh. Sa Instagram, may pangalan pa, TikTok. may hashtag pa, Oh. coup d'etat mi. Oh, yeah. Alam mo, sila... Parang galing Kanto Boy eh, no? Oo, ano Kanto Boy? Ang gagaling ng Hashtag Instagram, Hashtag, sa TikTok, at threads, ayan. Ayop. Sabi ko, hindi mo pa ano. Kung yung galing nyo niyan, Ay ginagamit yun sa... ginagamit nyo sa maganda. Halimbawa, campaign against the online credit. Yan, mga Na ganun scam. nagsasamantala. Yung mga scam na yan. Ayan. Baka matuwa pa kami. Pag nag-isip ako hashtag na yan, sasabihan ako ng anak ko, corny mo naman, Dan. Ano na yan? Kudita Coup d'etat mi. Kung yan bang galing ninyo, ay gawin, sabihin ninyo kay King of the Road, itong Si ito, King of the Mr. Road. Secretary, kami na, imomobilize namin yung barangay na yan, na sakop ng road, farm to market road na yon, at i-organize namin sila into work gangs. Kami nang gagawa Through niyan. internet. Hindi. Actual? Talagang mag-ano Based sila. Actual? Mag-ano sila. Talagang... Parang yung scene sa Africa. Roll up your sleeves. Roll up your sleeves yan. Yan ang dapat. Kesa Kasi yung Hindi naman kasi epal-epal ka sa hindi naman tukali na kailangan masalamin Wala, eh, di ba? hindi. Farm to market Farm road to- na to eh. ano to? Dadaan dito. Ni isa truck, nga eh. wala pa na itatayo. Wala Kaya nga. March, Yan. ano na ngayon? Kung March yan, 18. kayong mga general, ang Nagluluto gagaling tayo ninyo. niyan, Yan ang gawin natin. Work gangs, workout din natin to. O kaya, ito, tupad ba program, lahat ng estero dito sa area namin, Santa Ana. Ayusin namin yan, boss. May sahod ang mga May tao. sahod ang mga tao. Oh, yan. Yan ang mga Kung pwedeng tambay gawin. ka, at least kikita ka, meron ka pa yosi. Meron kang yosi. Ayan. Baka may pakape dyan. Baka di ba? kape pa, tinapay. Tinapay. Ano yung patay? Ay, ito po naman, tungkol doon sa online lending. Nako, yan. Sabi po ng PNP, meron daw silang case build-up
Meron daw talagang gumagamit, minamanipulate yung photo nung nangutang, tapos tatakutin, ilalabas namin to. Ganong klase na, pare. Talagang para mapyoso. Super organized crime Nangutang yan. yung babae, gagawin yung photo ng compromising position ng babae. Tapos yayariin. Tapos sasabihin, ilalabas ko to Oo. kung di ka nagbayad. Hmm. At minsan daw po, pati yung mga kamag-anak, tinatakot. Ito na nga. Ano na to? Mafia style na to ah. Mafia style na yun. Pare, yan na nga sinasabi ko doon, sinasabi ng marami tungkol sa gamit kayo ng gamit mga Facebook. Yan. Diyan kayo makukunan ng mga ganyan, tapos i-AI kayo. Meron Ang sinasabi lagi ng mga lending company, they are legitimate business. Because they are SEC registered. Because they are SEC registered. Yan ang Pero yung mga method nila iba. ay criminal Yes. po. Yung act of lending, Okay lang. wala tayong masasabi Oo. dyan. Free will, free market. Oh. Ang kaso masama, po dyan, ang masama masama. dito, yung to enforce yung collection, By way of- ayun, By way of gagaw- criminal means. Yeah, yan po ang criminal doon. Yes. Pwede habulin yan. Oo. Pare, nag yung PNP. Hindi, iba yan. Mga undercover. Pwede natin i-report. Hindi, kaya nga sinasabi rin natin sa ating mga kababayan, yung Facebook mo ninyo, ginagamit nyo, pumunta kayo sa beach, nag-shorts kayo, gagamitin yan. Aha. Gagamitin, tatanggalin yung Para short. magnanakaw. Tatanggalin yung shorts, compromise kayo. Yan. Yan ang gagawin. Ayan. Ipa-Facebook Pahihiya ka. kayo. Papahiyain ka. Ayan. 47,000 mahigit po ang mga complaints daw na natanggap. Yan. Ah? So, ibig sabihin, ang dami na bibiktima nito mga to. Marami. Oo. Marami. Kailangan po siguro PNP may masampulan. Yun ang Wala pa nga pinakamaganda. Wala pa nga Kailangan yun ang problema siguro eh. may makasuhan na ganyan ang ginagawa. Huliin na ninyo. Yan. Kasi malaking bagay po yun, may masampulan. Mahuli. Kailangan mag-cooperate yung yung nagko-complainant para Hindi. mahabol Hindi. Yung mismong Trap and trap. Oo. Yung PNP, Yung lending magkukunwaring Yung lending. tapos pagpapatakot siya, yung gano'n, kung ano. Mahuhuli yan. So, kailangan meron siguro sample. General Nartates, sampulan nyo na. Yun ang So pinakamaganda. from the very start, magpanggap ka na isang Nangungutang ka rin. nangungutang ka. Ang problema kasi dito, Kasi mga nahuhuli right na legitimate na gustong mangutang siguro. Yan. Ewan ko. hindi, meron legitimate Nahuli sila. lending, SEC registered. Merong hindi eh. Na SEC registered din. Ganon? Yes. Lahat yan registered. Hindi, Registered. meron daw hindi registered, pero nagpapautang. Iba naman yan. That's Ayun that's ang the third. outright crime yun. Yan ang outright crime crime. yun. Ang matindi, yung mga registered, Na may criminal. semblance of, Oo. ano ka, Yun eh. legal ka. Tapos, Pagkatapos ganun ang method mo, criminal methods mag-collection. Yan. Paano kaya isosolve yan? Siguro, isang magandang halimbawa, magkaroon nga ng sample. Sampulan, makakasuhan, makulong. Yes. Ganun. Walang ganun nangyayari. yung isang kakilala ko, ang ginawa niya, nangutang siya. Sabi ko, ba't ka naman kasi nangutang ng ganito? Alam mo kung paano niya nag-complain siya sa SEC, tapos yung teleponong ginagamit niya, inano na niya, hindi na niya ginagamit. Hindi na yan, Kasi yun ang kanya, yun ang palaging tinatawagan eh. Oo. Yung mga yung ano, Ngayon, guarantor. ang problema niya, yung mga nag-guarantee. Kasi yun kukulitin yun. Yun ang Walang kukulitin. kaalam-alam yun. Tsaka ipahihiya siya. Paano yun? Okay, may bago na raw pinuno ang Bureau of Fire Protection. Na mina-appoint na si Presidente. Wilberto Neil Quan Chu. Hindi naman kamag-anak ni King of the Road. Hindi siguro malayo. OIC na raw ng Bureau of Fire Protection. Maraming OIC. May bali-balita nga, merong return of the comeback. Yung iba. Yung dating tumakbo po nun sa Senado. Yes. Na- On the verge.
Yan. Nakatutok. 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 Kung parang Jose Marichan yan. Pagbabalik ng lawin. Parang Jose Marichan yung... Ang balita, ES eh. Yun ang gusto niya. Saan naman pupunta si ES Recto ngayon? Ginaganon nila ngayon yan. Confirm na ba ng si ES Recto na si A? Hindi pa yata. Ngayon, nagsasalita si Amy. Ang gulo naman nito. Sino ba ang mga talaga i-confirm? Sinong hindi, yung mga acting? Daming acting eh. Hindi acting like, ha? Hindi iba pa yun. Yung Iba pa yung na acting like. Okay. Kung si ES, saan kaya? Acting din yung DBM eh. Actually, yun ang Eh, kanilang... sa finance, acting pa lang to. Hindi Yes. pa confirm to, di ba? Si Decco. Decco. Pero kaya mo ba tanggalin si Decco ron? Yun nga, kaya mo ba tanggalin din si Ralph? Yun ang mga problema mo. Ayun. Eh, di doon ka dun sa acting. Acting like. Acting like. Bagay ba si Ralph na ES? Kaya niya. Kaya niya. Oh, yes. Kasi magaling naman yan. Politiko at lahat. May sabi, no? May sabi. May sabi. Hindi po, yung sabi po, yung ibig sabihin, kakayanan. Oo. Hindi yung madaldal. Sabi. Iba yung mga Iba yun eh. madaldal. Tapos si si... memory, ano ba pinagkaiba yung isa ES and then di ba may PMS? Yung PMS is supposed to be the presidential Presidential management management that staff. provides all the Pinold up inputs. na yan sa Inputs. ES. Inputs. Binold up na sa ES. Yan. Oo. Kasi inisip ko naman ng ES, while political may sabi, dapat medyo magaling din sa management. Hindi, yan. magaling naman. Dapat Yung PMS supposed to be the support yun staff ang naalala ko eh. for the president. Ang importante ngayon dyan is dati na ginagawa ni na Alex Melchor. Program Implementation Office. Yun nga yung kay Clinton eh. Oo. Yung sinabi ni Clinton na biggest contribution niya sa institution ng Yes. presidency, POTUS, President of the United States, yung monitoring na gano'n, Yes. na tutok yung mga proyekto Very importante. specific. Oo. Tinatawagan nyo araw-araw. Oh, This is straight from the office of the president. what are you doing? Yan. Program Hindi Implementation pwede yung Office. 20 pesos per kilo bigas. Na, Wala. Ano yung sinasabi mo na yan? Ganun. Ah, Papagalitan So ka. far, we have expanded it to, ayan, yung... No. branches na yung ganun. Do not even try. even mga plano-plano. Mga plano-plano. Do not Hindi even pwede. try. Ganun yun. Plano, memorandum of wala yan. understanding, hindi pwede yun? No. Intensified monitoring, hindi pwede? Lahat yan. Pati yung sinasabi ni Paring Dave na second paragraph. Oh, yung bang, this is in line with the directive of the President. Ayan. Oh. Pangalawang paragraph yun. Sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, Joel Uy, Lacsamana. isa rin nahalata na ako nung editor-in-chief. Bakit wala yung mga directive doon sa mga story? Ganun ba? Hindi ko alam. Wala ibig sabihin po yun eh. Sinabi mo sa... Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal, Carambola Aliw, Channel 23, DWIC 882. Pero ngayon, andito na, pare, pogi-pogi ngayon. Wow! Wapong-wapo. Yes. Wapong-wapo Ano yan? na... Gregory Beck, hindi. Hindi, yung kaki na... Brad Pitt to na eh. masikip. Medyo, Brad Pitt? George Clooney, Brad Pitt. Dating. Parang ano to? Ocean's 11. Ocean's 11. Smooth. Ating award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas. Sumainyo ang programang Karambola